Si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Katunying. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, ako po nakapag-cover din ng impeachment nung pang-una kay former President Joseph Estrada. Kung di po ako nagkakamali, meron pong instance doon na pinayagan po ng presiding officer na mag-object ang isa pong defense lawyer sa mga tanong ng Senator Judge. Ang naalala ko po noon ay si Attorney Raul Dasa. Ang nagtatanong ay si Senator Loren Legarda at sinustain po ni Chief Justice Davide yung objection. But noon pwedeng mag-object yung Senate yung defense lawyer. Ngayon hindi na ho ba ubra yun? Well, theoretically, pwede naman yan, Katunying, no? Sapagkat kung yung abogado naman, sa tingin niya, talagang wala na sa lugar yung senator judge, obligasyon na naman, that's his professional and ethical duty sa kanyang kliyente na punahin yung hindi na tamang asal ng isang senator judge. So pwede pa rin ho naman on a very exceptional ground. Uh-huh. Trabaho lang po nila yun. Hindi sana minamasama ng mga senator judges pag gano'n. But it is for the senator judges to behave also. Hindi ho naman tama yung paningin o asta ng iba na dahil hukom ka, kahit anong gusto mong gawin, pwede na. Hindi ho pwede din yun. Meron po ba kayong naobserbahan bilang officer of the court na mga senator judge na nagiging improper na o umaakto na beyond the decorum? Obvious ho naman, meron mga ilan sa kanila kaya parang nag-aabogado sa sinumang partido. Pangalawa, kung minsan, mga tanong ho nila talagang wala na sa topic . So pangatlo, yung iba, sila na yung nagtetestigo para dun sa isang panig. So ito mga gawain ito, hindi dapat sa isang hukom. But of course, magalang lang siguro o medyo tinitimbang ng mga either prosecution or defense lawyers, kaya hindi lang nila muna pinupuna o pinapalampas nila. Opo. Ang mga abogado po, kahit nasa panig, defenseman o sa prosecution, ay binabawalan nga na makipag-argue. Kaya nga may mga objection. Basis? Argumentative. Ibig sabihin, bawal makipag-argue yung abogado sa testigo. Pero bakit ang dami nating nakikitang instances na yung senator judge nakikipag-argue sa testigo? Yun nga ho doon mo mapapansin yung sinasabi na natin mukhang may kinikilingan. So sana iwas-iwasan nila. Yung bang ulit-ulitin nila at tumataas ang tono ng boses nila para pilitin yung witness na sabihin yung sagot na gustong isagot nung nagtatanong na senator judge. Huwag naman ho sana. Tanungin yung mistan kung malinaw na, huwag nyo na ulit-ulitin hanggat yung sagot na gusto nyo ang isasagot niya. Kasi hahaba lang ho yung proseso at pahalata lang yung inyong pinapanigan. Kaya nga po, attorney, kanina pong bago po kayo umere, may nabanggit po ako na hayaan mong magsinungaling yung testigo kung sinungaling siya. Magtanong ka na magtanong, hayaan mo kung nagsisinungaling siya, ipahamak niya yung sarili niya, at wag mong pilitin yung testigo na isagot kung ano yung gusto ng senator judge na isagot dun sa tanong niya. It's a matter of questioning. Di ba may art of questioning, attorney? Saka, kung magsisinungaling siya, hindi ba yun nga ang pwede mong maging batayan sa dulo when you decide kung ikaw senator judge kung nagsisinungaling o hindi yung testigo for or against the respondent? Tama ho. Hindi naman kinakailangan ng manggaling lahat sa bunganga ng isang testigo yung basehan ng isang quest. Napakarami kong pinagsasabi ng mga testigo na hindi ka panipaniwala. Beyond human nature, contrary to the law. So bayaan mo siyang magsabi ng ganyan. Huwag mo na set yung wasto. Pero dun sa pagdidesisyon mo, ibabangga mo yung kanyang sinasabi o hindi sinasabi
Ano ba nakalagay sa batas? Ano ba yung normal at kapanipaniwalang gawain ng isang ordinaryong tao, isang responsible official ng gobyerno? So, ganun ho ang dapat. Pag nagilang pilitin na umamin o kung nagsisinungaling yung tao, hayaan mo na. Hayaan mo siya magsinungaling. Hayaan mo siya magsinungaling at yun nga, ikapapahamak niya. Hindi, baka nga, hindi kaya hanggang ngayon ay baka naman hindi pa nahuhubad ng ilang mga senator judges natin yung kanilang persona as senators who function sa oversight duties nila. Hindi kaya dahil nga sa umaga merong committee hearing sila, sa hapon meron silang trial. Hindi kaya nami-mix up nila yon, nakakalimutan nila na nagiging judge sila pag nagsusuot sila ng robe. Magandang punto yan, Katunying. It's a very valid one. Mukhang hindi sila nagkakapag-transition kaagad. But sa totoo lang, Katunying, kahit din sa pag-iimbestiga nila, kapag investigador ka, hindi rin naman pwedeng pilitin mo, bratuhin mo yung tao na sabihin yung gusto mong sabihin niya. Apo. You have to be more creative to ferret out the truth. At sa totoo lang, pag ikaw naman ay hukom o kaya yung investigador, mas maganda na bago ka pa magtanong, more or less alam mo na kung ano yung tamang sagot. Yes. Hindi mo na lang ibabangga yung kanyang mga, huwag yung pilitin mo, brasuhin mo, kulang-kulang na lang sakalin nila para sabihin. Hindi, huwag naman ho sana, sayang ang oras nun. Totoo po yan. Hindi, natatawa lang tayo pero sa totoo lang baka nga kailangan mag-workshop muna, magkaroon ng break itong trial na to kahit na 2 araw lang at mag-workshop ang ating mga participants at sabihin na hoy, judge ka dito ha. Hindi ka defense lawyer dito o prosecutor at hindi ka rin senador lang basta dito. Baka kailangan may ganun para magkaintindihan dun sa mga functions ng isa't isa. But pareho tayo ng kaisipan, Katunying. At of course ako, out of respect, I presume ginawa nila yan. Mukhang hindi So dapat po mag-crash course sila. Noon pa dapat yan, part of their preparation, hindi lang ko yung pagpapatahi ng toga nila, kundi yung lalong-lalo na yung hindi mga abogado at maintindihan naman natin, iba't ibang profesyon pinanggalingan nila, lalong-lalo na mga yun, dapat mag-crash course sila, i-brief sila ng nakakaalam, ng mga litigator lawyers, yung mga experienced judges, ganito ang maayos na pamamaraan para mailabas natin ang katotohanan. Yes. At makapag-decision kayo ng patas. Hindi ko lahat nakakalam kasi dyan. So, ang ating presumption nung una, di ba meron naman silang ilang buwan na prepared yan. Sabi na prepared kami. Yes. Mukhang ang preparation nila hanggang pagpapatahilan ng toga. Ano, meron din silang ganyan. Ito, para, kasi kung minsan, para bang nalilito ang taong bayan o kaya nakakahalata na sila na mukhang hindi alam yung mga ginagawa ng ibang mga senator judges. Meron din magagaling. Sana ganun nga. Pero kasi siguro bihasa sila o nagbabasa sila. Yes. Iba ho kasi mukhang hindi. So dapat turuan na rin ho sila para maging mas credible. Yun ang nakakalungkot. Para maging circus na lang at ang na-highlight na lang yung partiality, yung mga panahan minsan ng mga tanong o wala na sa lugar, para maiwasan yun, para maging ano man ang desisyon, guilty or not guilty, katanggap-tanggap ng taong bayan. Totoo po. Last na lang po, ang isa pang naobserbahan ko, ang mga senator judges ay binababaran ang pag-interrogate sa mga abogado. Bakit ba yung abogado ang kanilang pinagdidiskitaan, yung prosecutor man o defense lawyer? But yun nga ho dapat. Ang tanungin nila yung witness. Kasi yung abogado, pag tanungin mo yan, talagang kakampiyan ng either side So, bakit silang pagagalitan nung ginagawa lang nilang trabaho? At saka huwag mo silang pilit-pilitin din kasi alam din naman nila ang batas at lalong-lalo, iiwasan nila yung mga bagay-bagay na nakakasira sa kamada o kaya ng prosecution o defense. Depende kung sino ang kanilang
So, wag na kayong umasa doon. Witness na lang ho ang inyong tanongin. So hindi naman siya parte ng di ba? Hindi naman siya parte ng magiging desisyon niya kung talagang magiging batayan ng desisyon niya ay ebidensya, di ba, attorney? Oho, ang ebidensya manggagaling sa witness. Yung argumento manggagaling sa mga abogado. So don't engage the lawyers in argument. The court should not argue with the lawyer. Makinig ka sa sinasabi nila, maghuhusga ka. I-review mo yung batas, titignan mo yung ebidensya. Kahit babalik-baliktad yung abogado, dapat mo lang masyadong yan. Pwede siguro i-guide ka niya kung anong batas, pero titignan mo pa rin yung testimonya. The lawyers cannot testify for the client. Yes, sir. Attorney Domingo Cayosa, sir. Maraming salamat po at again, na-enlighten po kami at sana na-enlighten din at nakikinig ang ating mga ibang mga senador. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.